pagpatubo ng pera. Ito yung tinatawag nilang money machine. Hayaan mo yung pera mo gawin na money machine. Tumutubo rin, gumagawa ng kanyang pera. The upper hand is better than the lower hand. Mas maigi ang taong namibigay kaysa taong nang binibigyan. Mga scholars natin, sabi nila hindi daw madadala yung ating kayamanan sa kabilang buhay. Hindi daw madadala sa ating kubur, sa ating grave. Pero sa akin nadadala yon. Karamihan sa kanila ay hindi nagsisavings ng pera dahil iniisip nila hindi naman daw sila aabot ng ganung katagal na edad 65, 70, 80, 90 or even 100 or even siguro naman may makikita tayo sa mga kapitbahay natin na umabot ng 100. What if tayo yung umabot ng ganun? Mayroon kaya tayong savings, mayroon kaya tayong enough financial na that can support our needs, no? Baka mamaya pag-awayan pa tayo ng ating mga anak. Ito ba yung gusto natin na maririnig mo na lang yung mga anak mo pagtanda mo na hoy, kunin mo dito si daddy kasi hindi ko na kaya yung kanyang panggastos. Malaki na yung ginagastos ko kay daddy. Di ba? Siguro naman sasama yung loob natin, no? Ayaw ba yung pagka tumanda ka ay ikaw yung pinagagawa na lang nila, nag-aaway sila dahil oy, sa akin naman si daddy kasi mayroon akong nakukuha dyan kasi mayroon sila na nahuhugot sa iyo, di ba? Pag may kailangan sila, dad, please naman dyan, di ba? Ganun lang yun. O kahit man lang yung mga apo mo is mabigyan ng pera nung tatay mo, di ba? Ang pagandang so pang-pito is yung believing in luck. Ang Pilipino ay nasanay talaga na naniniwala sa luck o kaya sa fortune. Kaya ginawa ng mga Pinoy na gawain nila yung pagbili ng lottery ticket. Most people believe that thing just happen in life. Kaya ang mga Pilipino, pagka umaalis yung ating pamilya, no, ating mga kamag-anak, tapos atin sila ng exam, pupunta sila kung saan sila maghanap buhay, palagi nating wish sa kanila is good luck. Hindi dapat gano'n kasi ang sabi ni Bill Gates, if you born poor, it is not your fault. But if you die poor, it is definitely your fault. Kasi kulang ang ginawa mo. Narinig na natin yung kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Otherwise, talagang hindi bibigay sa atin ng Panginoon ang ating hinihingi sa Kanya na hindi natin ginagawa. The rich people believe that they have the authority to drive themselves to the future because they believe that Allah, the God, give them the authority to drive themselves. Nila yung kanilang success. Para sa ating mga kapatid dyan na mga Muslim, siguro naman maniniwala tayo sa sinabi ng Quran sa 13:11. Surely Allah does not change the condition of people until they change what is in themselves. Ang sabi ng Allah, or hindi niya babaguhin yung ugali mo, kung sino ka, na kung hindi mo ito ginagawa. Ikaw ang makakapagbago sa sarili mo, hindi ang Allah ang magbabago sa sarili mo. Oo. Tutulungan ka lang ng Allah. Binigyan ka ng kapasidad ng Allah na gawin ito. Hindi siya yung magbabago sa iyo. Meron din siyang sinabi sa Quran sa Quran 40:16, no? Pray to me and I will respond to you. Humingi ka at ibibigay niya, pero gawin mo. And then pangwalo, the number 8, mga ka-dreamer, no? Ito yung pinaka-importante na sobrang dami rin sa atin ito, blaming others. People love to blame others for their poverty. Biniblame natin yung ating mga pamilya, yung ating mga magulang dahil kaya siya naging mahirap is dahil mahirap yung pinanganak siyang mahirap, no? So wala daw siyang karapatang maging mayaman dahil ipinanganak siyang mahirap. Biniblame nila yung kanilang education kasi hindi daw sila nakapagtapos ng mga magandang eskwelahan, hindi daw sila nakapag-aral ng malaking kurso, no? Biniblame nila yung mga politician dahil daw yung mga politician ay kinain na lang nila, pinurap na lang nila yung kita ng gobyerno, di ba? Yung government.
at biniblim nila yung kanilang religion. Marami dito sa atin. Marami sa atin yung biniblim ng ating religion. Yung iba, mismo ang Panginoon nating Allah ay biniblim nila. Hindi ba kasalanan na iblim mo yung Panginoon mo para sa kagagawan mong hindi maganda? Ang sinasabi nila, kagustuhan daw ng Allah. Kagustuhan daw, astaghfirullah. Kagustuhan daw ng Allah na maging mahirap tayo. Dahil inaano naman nila sa mga ulama, nasabi daw ng mga ulama na yung mga mahihirap ay pamilya daw ng Allah. So, kaya they stay in poor kasi pamilya sila ng Allah. Kaya naging mahirap sila kasi mas maraming mahirap daw sa heaven, sa Jannah. Kaya gusto daw nila maging mahirap kasi mas konti ang question pagdating sa kabilang buhay. Tatanungin daw tayo at marami daw ang maraming tanong daw yung mga mayayaman na yan. Pero I can assure you, kung nabuhay ka ng 100 years dito sa mundo, siguro baka marami sa atin, mga kamag-anak natin na nabuhay ng 60, 80, 70, 90, di ba? So every second of your life, itatanong sa iyo kung paano mo ginawa, kung saan mo ginamit yung yung buhay mo. Saan mo ba ginapit yung yung ginagawa mo? Hindi ba tayo naniniwala na, 'di ba, sinabi yung ating mga ulama na yung ating kayamanan, bawat piso ng ating kayamanan ay itatanong sa atin. Pero ayaw ba natin na sinabi ng ating mga ulama, pagka itinanong sa iyo yung lahat ng ginagawa mo, ang sasagot doon ay yung mga ginagawa mo. Bawat piso ng ginamit mo ay sasagot doon na huwag mong parusahan yan dahil mo ipinabigay niya ako, ginamit niya ako sa mga nangangailangan, sa kaparaanan ng ating Panginoon. Ayaw mo ba noon na mayroon kang security? Mga scholars natin, sabi nila hindi daw madadala yung ating kayamanan sa kabilang buhay. Hindi daw madadala sa ating kubur, sa ating grave. Pero sa akin nadadala yon. Kasi kahit anong, bawat piso ng pera mo ay itatanong sa iyo yun eh. So nandoon siya sa kabila, nandoon siya sa tabi mo. Saan mo ba ginamit yan? So sasagot yan kung ginamit mo siya sa masama. Parusahan mo yan kasi ginamit niya ako sa masama. 'Di ba? Parusahan mo yan kasi ako yung isang piso niya ginamit niya sa masama. 'Di ba? Ganun yun eh. Tapos kung nagamit mo naman sa maganda, sasabihin ng pera mo, ay huwag mong parusahan yan kasi ginamit niya ako sa maganda. Ibig sabihin, lahat ng pera natin is nadadala natin doon. At para makasigurado ka maganda yung napuntahan doon, para makasigurado kang sila yung sasagot at maganda yung isasagot ng mga pera mo, bago ka man mamatay, gawin mo lahat. Ipamigay mo. At maganda pa dito, sabi ng mga ulama, sabi sa hadith, ang pinakamaganda daw sa ating sadaqah, sa ating zakat, sa ating charity is yung charity natin sa ating mga pamilya. Kung ano man yung binigay mo sa pamilya mo, ito ay charity. At least maganda yung intention mo pagbigay sa kanila, di ba? So that is the crystal clear evidence that Allah wants us to be rich by asking us to give our means to the poor, di ba? Ni minsan na hindi inutos sa atin ng ating Panginoong Allah from the Quran at yung sa mga Christians sa Bible, ni minsan na wala ka sigurong makita doon na sinabing manghingi kayo sa mga kapwa niyong mga tao. Di ba? Ang inutos at mamigay kayo. So ibig sabihin, ang inutos sa atin, maghanap buhay kayo para mamigay kayo. Di ba? So dapat tayo maghanap buhay, dapat marami yung ating pera. Kung tutusin natin, yung Propeta Muhammad, maraming pera yan. Asawa niya maraming pera, di ba? Yung mga kaibigan niya maraming pera yan. Kaya lang naman sila naging pobre na ito yung ginagawa natin palaging sampol, na mahirap sila. Naging mahirap sila dahil ginamit nila sa daan na inutos sa kanila ng Panginoon. Di ba? Sacrifice. Kaya tayo makakapunta sa ating paraiso dahil may examen. At ang sinabi sa ating, anong examen daw sa atin? Malaking examen daw sa atin yung pera. So pagdating mo doon, anong i-examine sa'yo na wala ka ng pera? So paano ka makakapasa doon na hindi wala kang examen, blanco?
Kaya nga binigay sila na examine para ma-examine tayo doon kung anong gagawin natin doon. Yung mundo, examine daw para sa atin yan. Kaya nga na tayo nandito ngayon sa mundo para ma-examine tayo eh. Di ba? Kasi hinanap ko talaga sa Quran at wala akong makita doon. At ito yung sinabi sa Quran, Quran 24:22. Kung sino sa inyo ay mayroong kakayahan, may pira, no? Ay dapat magbigay, dapat bigyan nila yung kanilang mga kamag-anak at yung mga nangangailangan at yung mga taong naglalakbay. Di ba? Ito yung inutos sa atin mamigay eh. At walang inutos sa atin ng Panginoon na manghingi kayo kung sino diyan. Oo, inutos niya sa atin na manghingi pero sa kanya. No? Mayroon ding isa, Quran 17:26, no? Hanapin nyo ito sa Quran. Give to the near of kin his due. Ibigay daw natin yung ating mga zakat, sadaka, sa mga taong nangangailangan. At sa mga taong naglalakbay. Di ba? Mayroon ba tayong makikita doon sa akin, sa Quran again, o sa kaya sa Bible na inutusan tayo na manghingi sa ating kapong tao? Wala. Di ba? Mayroon ding sinabi ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is an authenticated hadith, kasi si Bukhari. The upper hand is better than the lower hand. Anong ibig sabihin? Mas maganda daw, mas maigi ang taong namibigay kaysa taong binibigyan. So bakit hindi natin gusto na tayo yung mas maigi? Tayo yung taong nakakatulong. Ayaw mo ba na ikaw yung nakakatulong? Mas gusto mo ba na ikaw yung kinakaawaan? Di ba? Kasi pagka nagbibigay, ibig sabihin naaawa yung namimigay. At yung binibigyan, kinakaawaan yon. Di ba? So now, I believe siguro kailangan nating itigil yung blaming others. No? Do not blame others for your failure. Hindi talaga maganda na ibiniblim mo sa iba at mas lalo hindi ibiniblim mo sa ibang tao, ibiniblim mo sa relihiyon mo at mas lalong ibiniblim mo sa Panginoon natin. Di ba? Kasi ang sabi sa atin ng Allah is ang lahat daw ng gusto niya para sa atin is yung maganda. Maganda dito sa mundo at maganda doon sa kabilang buhay. Inutos niya yan eh. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Di ba? Ito yung inutos niya eh. Di ba? Maganda sa mundo at maganda dun sa kuan. Ayaw mo ba na paraiso ka na dito at paraiso ka pa dun? Gusto mo ba na doon ka lang paraiso at mahirap ka dito? Di ba? Di mas maganda siguro yung kung kaya mo. Di ba? So, blaming others is a form of killing time, and killing time is losing your gold or your money. As the saying goes, time is gold, losing your gold is wasting money, right? So, huwag natin sayangin yung ating mga oras. Instead na i-blame natin sa others, instead na gamitin natin yung mga utak natin blaming others for their poverty, instead mag-isip na lang tayo, gamitin na lang natin ito pagbabasa ng kung ano yung mas maganda. Edi gawin mo yung kaya mo. Gusto mo mapalaki ng Allah yung pera mo at ipamigay mo sa mga taong nangangailangan. Napakaganda ng feeling nun, di ba? But before I'm closing this talk, no, be reminded that when you go into savings, kung sakali man ay kayo ay mag-apply na, i-apply niyo yung anong natutunan yan natin, no? Kung magsisaving po tayo at invest natin ito, do not put all your money into one basket. Ibig sabihin, do not put all your sabi nga nila, do not put all your eggs into one basket, kasi pagka nasira yon, lahat masisira. Technique ng mga mayayaman is diversification. Ilalagay nila sa maraming investment para at least ilagay mo sa manok yung isa, ilagay mo sa kabo yung isa, ilagay mo sa mga kung saan-saan. At least ma-feel yung isa, hindi ganong kasakit at mayroon pang naiiwan na tumutubo, di ba? Yung investment naman, just simple as para napakaliit na sample. Kasi yung iba walang maisip, no? Bumili ka ng isang manok ha? Bumili ka ng isang manok.
alagaan mo, pakainin mo. In just 2 months, 3 months, 10 na sila. At yun, yung pinakamagandang sample ng investment, pagpatubo ng pera. Ito yung tinatawag nilang money machine. Hayaan mo yung pera mo gawin na money machine. Tumutubo rin, gumagawa ng kanyang pera. Salamat po sa pakikinig. Sana'y mayroon tayong napulot dito na kahit konti, kahit isa lang. Sana'y mga ka-dreamer ay magkita-kita po tayo sa Tuktok ng Trumbay. Thank you very much for watching. Magandang gabi po.